Sa vlog na ito, share ko yung mga naging experience ko sa Motorcycle Riding School of the Philippines training ni Coach Mel. Electric motorcycle man ang gamit ko, gusto ko pa rin patunayan na pareho pa rin dapat ang disiplina at tamang riding, gasolina man o kuryente. Naalala ko last January or February, merong mga riders na namatay sa Marilake dahil nag-superman sila at nagpasikat. Kaya nagkaroon ng advocacy na make Marilake safe again. At nitong nakaraan lang, meron na namang namatay, kaya nagkaroon ng advocacy ang Motorcycle Riding School of the Philippines na gawing ligtas ang Marilake, kung saan ito ay safety riding clinic with actual demonstration by Coach Mel. Libre ang registration, libre ang breakfast at meron pang certificate. Ito ay ginanap last December 13 sa may Antipolo, Rizal, at sa pagkakaalam ko ay gagawin na nila itong monthly ng libre lang. Kung kaya nga nung nabalitaan ko agad ito, nag-register na agad ako at maaga rin akong gumising para pumunta dahil excited rin naman akong matuto pa ng mga kailangan kong malaman pagdating sa pagra-ride. Buti na nga lang din maganda ang panahon, maganda ang sikat ng araw. At dahil Sabado nga ngayon, hindi rin naman ganun ka-traffic at maluwag din ang kalsada. So ngayon, galing akong Bulacan and dumaan tayo sa Commonwealth at itong way na dinadaanan natin ngayon, ito yung usual way na dinadaanan kapag paakyat ka na ng Marilake. Almost 2 hours din yung aking naging biyahe pero sulit na sulit pa rin naman yung layo at na-miss ko rin yung kalsadang dinaanan ko kasi last February pa yata ako nakadaan dito. At ngayon nga, maaga tayong dumating, nandito na tayo sa MRSP dito sa may Antipolo, Rizal. NXT Stormex yung dala natin ngayon at nakakatuwa lang kasi na-appreciate agad nila na electric yung gamit natin and meron din tayong nakausap na napanood nga yung vlog natin na umakyat tayo ng Baguio at Sagada. At pagdating nga natin, nag-check na tayo agad sa registration kung nandun yung name natin at andun naman at meron ditong promise wall kung saan dito daw isusulat natin yung mga pangako natin at syempre hindi natin pinalagpas yan, nagsulat na agad tayo. Sa ngayon, trending na naman ang mga e-bike or electric dahil sa pangangamote nga sa daan, pero syempre tayo ay nagsusulong tayo ng advocacy na kahit electric ang madalas nating ginagamit or palagi nating ginagamit, kailangan safety riding pa rin ang ating i-priority. Kaya ang nilagay ko, hindi tayo manghangamote sa daan. At yun nga, unti-unti nang nagdadatingan yung mga participants dito na nag-register. Yung iba, meron silang mga kasama, kaya meron silang kakilala, pero ako kasi ako lang yung mag-isang nagpunta dahil hindi available yung mga kasama ko. Bago magsimula ang training, magbe-breakfast muna tayo. Meron sila ditong egg sandwich at meron pa tayong pa-lunch mamaya. And then, kumuha na rin tayo ng kape kasi hindi kompleto ang umaga natin kung hindi tayo magkakape. Sobrang nakakatuwa dito sa MRSP kasi wala tayong binayaran pero kita nyo may uwi pa tayong VS1. Libre lang din siya kaya eto VS1. Pwede mo akong maging endorser or ambassador, magsabi ka lang. Hahaha. Charot, pero pwedeng totohanin. At maya-maya pa nga nag-start na yung ating training. Pero bago yan, siguro nagtataka kayo, bakit ako nag-Motorcycle Riding School of the Philippines? Electric naman yung gamit ko. Matagal na ako nagra-rides at may experience na rin ako sa long rides at daily use ng electric motorcycle. Pero dumating ako sa point na naisip ko at tinanong ko yung sarili ko kung marunong ba talaga ako o sanay lang. Kasi iba talaga yung lakas ng e-bike or electric motorcycle na instant ang torque, tahimik, mabilis umarangkada. Ngayon, gusto kong masigurado na kontrolado ko siya at hindi siya yung kumokontrol sa akin. Nung nagsimula na yung training dito sa MRSP, naramdaman ko agad na seryoso sila pero hindi intimidating. Hindi ito yung training na sisigawan ka, kundi ituturo nila kung bakit ganito ang tama at bakit mali yung nakasanayan natin. Si Coach Mel, diretsahan siya magpaliwanag pero malinaw. Walang ego, walang yabang, safety at fundamentals talaga ang focus. Diniscuss niya muna yung mga safety gears, pati helmets na dapat gamitin pag nagra-ride, mga dapat i-check sa motor bago mag-ride. Though electric yung motor natin, yung iba ay hindi applicable dito pero karamihan pa rin ay same pa rin naman sa electric motorcycle. Isa sa pinakatumatak sa akin dito na natutunan ko ay yung body positioning at braking control. Sa e-bike o electric motorcycle, madalas akala natin okay lang kasi tahimik at walang cambio. Pero dito mo marirealize na kahit electric, pareho pa rin ang physics. Kapag mali ang postura, mali ang resulta. Tinuruan din nila kami ng proper turning, eye direction at throttle control. Kung tutuusin, mga simpleng bagay lang ito na akala mo alam mo na, pero kapag ginawa mo na ng tama, sobrang layo ng diferensya. Ito ang ginagawa ni Coach ngayon dito sa video. Madalas ko itong nakikita sa mga riders natin na nag-a-apply sa mga ride-hailing apps. Nung napapanood ko lang to sa mga video, sabi ko madali lang naman siya, bakit maraming bumabagsak? Pero nung ako na yung gumawa, pag hindi mo talaga alam yung tamang gagawin, ay mahihirapan ka talaga. Para sa mga kapwa ko electric motorcycle riders, mahalaga to dahil tahimik ang motor natin, mas mataas ang ating responsibilidad. After nga ng actual demonstration, ito nagbibigayan na ng certificate at sobrang natutuwa ko kasi meron tayong certificate patunay na nag-undergo tayo sa training at itong certificate na to, hindi lang siya basta certificate para sa akin kasi meron talaga akong natutunan. After magbigayan ng
certificates, ito ay nag-alay kami ng kandila at mga dasal para sa mga riders na namatay sa Marilake. Wala man tayong magawa para sa mga riders na namatay na maging sa kanilang mga pamilya. Ang magagawa na lang natin ay hindi na madagdagan pa yung mamamatay sa Marilake. Yun ay kung hindi na sila mangangamote sa kalsada at kung i-apply nila yung tamang driving habits and techniques. After ng training, di pa dito natatapos kasi meron ditong assessment kung saan pwede ka ditong magpa-assess kung kumusta yung pagmamaneho mo. At ito nga, dahil libre naman ito, nakapila na tayo at tayo na yung susunod dito. Marami pa tayong rides na gagawin sa susunod na taon kaya gusto ko ring maging handa yung sarili ko. Kung meron man akong maling nagagawa sa pagmamaneho ko ay maitama ko na at matutunan ko na sana yung tamang skills. Nung una, pinaikot-ikot muna ako dito sa oval na ito at tinignan nila kung paano ba ako magmaneho. Ewan ko ba pero kinabahan din ako nung time na to. Siguro dahil alam kong maraming nakatingin sa akin at nanonood. At the same time, ako lang talaga yung electric ang gamit dito sa pagmamaneho. Napangiti pa nga yung mga coaches kasi hindi sila sanay na walang tumutunog na makina dahil electric nga ito. At ito nga maya-maya pa kinausap na tayo ng isa sa mga coach at pinapaalalahanan tayo na kung saan tayo papunta ay dun ang tingin ng ating mata. Hindi sa baba ng kalsada kundi sa daan, lalo na sa mga turning or sa mga cornering na kapag liliko na tayo, bago tayo lumiko, tignan muna natin yung daan kung saan tayo papunta para dun din papunta yung ating motor na ginagamit. At dito ko rin yung natutunan yung tamang pag-lean kung saan merong tinatawag na lean in, lean out at lean with. Sa paggamit natin ng electric motorcycle, wala itong tunog pero may bilis, walang clutch pero may danger kapag kampante tayo masyado. Dito ko na-realize na hindi sapat ang pag-upgrade lang ng battery o controller dahil ang mas kailangan natin ang upgrade ng ating riding skills. At heto nga, ina-assess na tayo ni Coach Mel at sobrang natuwa ko nung sinabi niyang nag-improve yung ating driving technique at habits after kong i-apply yung naturo niya. So anong honest thoughts ko dito sa Motorcycle Riding School of the Philippines? Sulit nga ba? Ang sagot ko ay sulit na sulit, hindi lang dahil sa libre ito, hindi lang dahil sa may certificate ako, kundi dahil mas uuwi akong mas aware ako at mas kampante at mas disiplinado na. After all, hindi ko rin naman talaga priority ang magmabilis sa kalsada, pero hindi ka lalabas na pinakamabilis lang, lalabas ka dito na mas ligtas at mas handa sa totoong kalsada. Kaya kung electric motorcycle rider ka, baguhan man or matagal na, huwag kang matakot mag-aral ulit. After kong magpa-assess ay nagpahinga lang ako saglit at maya-maya naisipan ka na rin umuwi para makapagpahinga na rin dahil malayo-layo pa yung aking biyahe. Siya nga pala, this January 18, meron silang panibagong training kung saan libre lang ito pero kailangan nyo nang mag-register. So paano mga ka-electric, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to, hit like, follow, subscribe, and mag-comment na rin kayo. This is EV Yahemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-EV Yahe. Sa likod ng manibela kasama ang pangarap mo. Kahit saan sa Pinas, tayo